Nakakapagod. Kumun tayo ng kape guys. Hinako muna ito radyo. Makaka-copyright tayo dito. First break natin. At malungkot ang buhay natin kasi ay wala akong kasabay mag-break. Ako lang kasi mag-isa ang natoka sa trailer ngayong gabi. At ang mga kasama ko ay busy lahat sa picking at sa picking. Dito nga pala sa trabaho namin, mostly picking ang trabaho namin sa gabi. Pero malimit, nag-receiving, minsan naglo-load rin kami ng mga trailer. At yun nga, kaya ako nag-vlog today kasi meron akong update regarding sa yun nga, diba lately ay yan. Oh, solo flight, malungkot pa tayo, papahangin tayo kasi medyo ano, pagka gantong sa amin mainit din dito sa loob ng lunchroom. So baba tayo dito sa parking area sa tambayan. Ngayon naman ang fan. So yun nga ano, lately nakita nyo nga yung mga upload ko ay naghahanap-hanap kami ng bahay. So mahabang istorya kasi hindi naman talaga sana namin plano pa na maghanap ng bahay sa ngayon kasi nga 5 months pa lang ata o last April pa lang kapipirma pa lang namin ang kontrata ng another year doon sa inuupahan naming basement. Kaso nga lang may ganito, may nangyari, nagkaroon ng malaking issue at hindi siya simpleng issue kasi isang health issue, kaya natuluyan kami maghanap ng mga bahay ngayon kasi kailangan naming evacuate yung bahay, yung basement. At parang napaka-impractical naman. Plano na rin namin talagang kumuha ng bahay or maghanap-hanap. Kaya lang, plano sana namin tapusin muna yung kontrata. Kailangan kasi naming umalis. Kailangan naming lumipat. Ang problema mo nito, parang hindi practical kung hindi practical na maghanap na naman ng maupahan temporarily and then after a year or after a few months hahanap kami ng bahay na bibilhin. So to make the story short, ay napaaga yung paghahanap namin ng bahay. Nagkaroon din naman kami ng sapat na time sa pag-house hunting at marami-rami rin naman yung aming mga nabisita, yung aming mga na-check. Hanggang sa eto nga, may nagustuhan na nga kami na bahay from doon sa isa sa mga binisita namin. At ngayon nga ay Monday ng gabi at papasok pala ako sa trabaho, nag-message na si mami sa akin, nakita ko na agad sa cellphone na may notification kasi nag-offer na kasi kami doon doon sa bahay na yon. So nakita ko nga na approve na nga daw, and then yung aming realtor si Alain nag-send na ng mga documents sa email para i-sign nga namin kasi nga ano ba sabi ko, approved? Hindi, I mean offer accepted na nga or tinanggap na yung in-offer namin doon sa bahay. At yun, naibaba naman namin ng konti mula doon sa posted na price nila or yung asking price nila. So naibaba naman namin ng konti doon, kumbaga nakatawad naman. And ang mamahal na talaga ng mga bahay ngayon, mamahal na. Kaya yun, pag nakakausap ko yung mga kasamahan ko na kumuha ng bahay a few years back, dati raw bidding sila. Pero ngayon nakakatawad ka from the asking price of the seller. Kaya nga lang kung tutuusin, ano, yung itinaas ng value ng bahay simula noong mga let's say 3 or 4 years ago compared to sa ngayon, napakalaki na ng itinaas. Kaya wala din kumbaga, oo, nakakatawad ka nga pero napakalaki pa rin ng value nung bahay. Kumbaga ang mahal pa rin. Kaya nakakatawad tayo. So mamaya itutuloy ko yung kwento kasi pabalik na ako sa trabaho kasi nga 15 minutes break lang to.
So mamaya kukwento ko na lang sa inyo. Tutuloy natin yung kwento. A few moments later. Tuloy ko yung kwento ko kanina. So bali yung itong bahay na tinutukoy ko, na inofera namin, accepted na yung offer, ay yung isa dun sa mga bahay na binisita namin at tiningnan namin sa Mackenzie Town. Kain tayo. Ano siya, duplex siya. Kasi sa totoo lang, ang hirap, kahit gustuhin man namin yung mga single na detached, talagang ang mamahal talaga. Hindi talaga kaya. So kami nga pala ay mag-asawa, ina-approve lamang sa 530 yung aming pre-approval. So bale, yung tinitingnan namin ng mga bahay, yung mga nasa 450 to 530, hanggang ganun lang na budget talaga. Yun. So marami kaming nabisita, natingnan ng mga bahay. At gaya sa Walden, sa Chaparral, kumbaga dito sa mga newer communities sa south ng Calgary. Kasi yung mga lumang bahay na nandito sa kagaya ng mga tinitirahan namin, yung inuupahan namin sa southwest, malapit sa McLeod, talagang grabe. Yun, magtataka ka kasi sila yung mga anluluma na mga built 1950s, 1960s, 70s, pero talagang sobrang mamahal. Yun nga lang, yung mga bahay na to kasi yung mga malalaki, tapos ang lalaki ng backyard. So yun, nakaka-excite din. So ngayon, pinagpapasa uli kami ng payslip, ng yung recent payslip. Sino hindi mami sa akin kanina, nakalimutan ko. Ayun. So parang dalawang recent payslips, tapos yung bank statements na 3 months pinapapasa din sa amin. Nakatawag na rin pala ako sa kasi meron kami di bang group RRSP. So tumawag na ako doon sa bangko namin, which is yung Desjardins. Tumawag na ako kanina kasi nung nag-inquire ako sa HR, nung tinanong ko sa HR, sabi nila hindi daw sa kanila inaayos yung, kung hindi kailangan itawag ko sa mismong bangko, sa bangko namin. So yun, ang bali sa yung group RRSP namin is under ng Desjardins. Tumawag ako kanina at sabi nila eligible naman nga daw ako. So bali dito makukuha ko yung halos buong amount ng na-contribute ko sa RRSP sa 4 na taon ko, sa almost 4 years na pagtatrabaho ko dito sa kumpanya. So yun, sa mga may RRSP, check nyo kasi minsan lalo na kung balak nyo bumili ng bahay, yung RRSP nyo is pwede nyo magamit sa pang down, pwede nyo ma-withdraw. So sa last na pag-check ko dun sa aking account, from kailan ba ako nagsimula dito? January 2021? No, January 2022, 3, 24, 25. Oh, yun, no? 7 months. 3 years and 7 months na pala ako dito. So, sa 3 years and 7 months na yun, nakapaghulog na ako ng last check ko ay 6,500. Kumbaga, yun yung contribution ko. Pero ang kagandahan kasi dito sa kumpanya namin, and alam ko katulad rin ng maraming kumpanya dito sa Calgary, or dito sa Canada, meron silang tinatawag na RRSP matching, kung saan yung kumpanya mo, may limit din yun, ano? Pero yung kumpanya na pinagtatrabahuhan mo, kung magkano yung kinocontribute mo sa RRSP, is ima-match nila. So meaning, yung talagang laman ng RRSP ko is 6.5 yung inihulog ko, pero meron pang 6.5 din na inihulog yung kumpanya. Yun nga lang, hindi ko yun pwedeng makuha towards sa pagbili ng unang bahay, kundi ang kaya ko lang ma-withdraw ay yung contribution ko, which is yung kalahati. Kung aalis ako dito halimbawa sa kumpanya,
halimbawa, mag-resign ako dito, option or pwede kong gawin na withdrawin lahat yon, yung kabuuan na yon na 6.5 plus 6.5, magkano yon, di ba? 13,000, di ba? So pwede kong withdrawin yun. Nga lang, syempre sa RRS mo yung back to zero ka na naman, at saka matatax yun ng malaki. Hindi ko na masyadong palalalimin kasi medyo mahabang usapan yung RRSP medyo technical yun no? Pero yun lang, very thankful lang ako kasi kahit paano yung pagtatrabaho ko dito sa kumpanya, talagang plano namin ni Mami talaga na hindi kami aalis sa mga kumpanya na pinagtatrabahuhan namin. Dahil kumbaga pag nag pre-approval, titingnan na yan no? Kung gaano ka-stable yung income o yung pasok ng pera no? sa isang household. So somehow, yung matagal ka na sa kumpanya, sumasahod ka ng ganito, ganyan. So maganda yun para sa mga lenders doon sa bangko na magpapautang sa atin para sa pagbili ng bahay. Kaysa doon sa halimbawa bago ka pa lang sa kumpanya or kalilipat mo pa lang sa kumpanya, may effect yun sa kung magkano ang ipapautang sa iyo ng bangko para sa pagbili mo ng bahay. So yun. And then siguro pagka may bahay ka na, di saka na lang mag-isip kung halimbawa, let's say kagaya ng lagi kong iniisip yung pag-upgrade ng trabaho, di ba? Hindi ko naman din nakikita na sarili ko na magtatrabaho dito sa freezer, sa cold storage ng buong buhay, di ba? So saka na namin iisipin 'yon. At least ngayon, makakakuha na kami ng bahay na gusto namin. Napakalaking tulong yung nagtrabaho kami sa mga kumpanya na pinagtatrabahuhan namin ng medyo matagal na panahon or nung ilang taon Mula nung dumating kami dito, halos nagtagal talaga kami sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Pareho kami ni Joyce. So yun, after nito, ang sunod na asikasuhin na namin ay yung pag-alis namin dito sa bahay. Pag naging okay ang lahat, sa awa ng Panginoon, di ba? Sa awa ng Diyos, kung maging okay ang lahat ng proseso at hindi magkakaroon ng aberya, tuloy-tuloy na siguro, and ang target namin is by mga second week ng September, makamove na rin kami doon sa bahay na bibilhin namin. Parang ang sarap lang din na habang nandito pa sila Mama tsaka si Ninang, makalipat na kami, at least makita pa nila or masamahan pa nila kami sa paglipat. Yan, today ay papunta tayo sa Mackenzie. Kasi today guys yung inspection ng bahay. At ako yung inspector ako ngayon May dala talaga ako listahan ng mga che-checking ko. Bakit ba? So magmamala inspector din kami. At kasama pa rin ang buong barangay. Yan, si Ninang, si Jeron. Unfortunately si Mami hindi makakasama kasi ay sasakay ako pag wala nang sakyan. Kasi ay nasa trabaho si Mami ngayon. Late na nga yung nakapasok Ako naman, may tali ka dito, di mo lagay sa likod. Oo nga. Hayaan mo na dyan. Yan nga yung net na sinasabi ko I-check mo na yung mga i-inspectin mo, inspector. Check mo na. Hindi. Yan, pupunta tayo ngayon sa Mackenzie Town. At imi-meet up namin doon si Alain at saka yung aming realtor at saka yung inspector. 4:30 ang appointment. So palis na kami ng alas 4. Mga 4:50 nandun na kami. Right, see ya. Nandito na kami sa site, sa bahay. Ayun siya guys. So pagdating namin, nakita namin may drone sa bubong. Sabi namin ba't may drone? Ito yung drone. Ito yung drone. Ayan. So ang suspecha namin, itong may truck sa unahan ay yung inspector na hinire namin na mag-inspect ng bahay. At gumagamit siya ng drone para ma-inspect na niya kagad. Although hindi pa nag-i-start yung appointment kasi 4:30, 4:20 pa lang, chine-check na niya yung mga bubong guys. At drone na ang ginagamit niya. High-tech na Yeah, pala? Hindi ibig sabihin napakalino ng drone Goro. Para makita yung mga details. Nakatutok siya, tinututukan niya. Hindi na nga naman kailangan umakyat doon, less na yun sa trabaho.
Nandiyan na si Alain at wala nang sinayang na sandali yung ano. Wala nang sinayang na sandali yung inspector. Anto na sa likod. Nag-i-inspect. Ha? Apple ba? Tingnan mo baka may tag. Apple. Ay, hindi ko naman nga alam kung apple yan, mga berry o ano.